So hindi po pwede yung binabanggit nila na depende sa nai-interview, because the distribution of the population, the sample size, is actually even with regards to the geographical distribution, socio-demographic distribution. Talagang nakakalkula po yan. Ano? So, of course, sasabihin nila na hindi tama dahil nga mababa yung numero. Pero kung ito ay mataas, syempre wala naman silang pagpuna na gagawin. Bottom line, talagang mas maganda siguro na tanggapin na lang yung talagang hatol ng bayan, yung sentimiento ng nakararami na talagang hindi kaaya-aya at hindi talaga siguro nagagawa ng gobyerno yung trabaho na nakaatang sa kanila. Prof, gaano ho ba kabigat itong para sa isang sitting president ang pagkakaroon po ng negative 15 net satisfaction rating batay po sa pinakahuling SWS survey? Actually, mabigat siya talaga, no? And kikita natin that there's really this downward trend or downward pattern, nagsimula pa ng nakaraang taon, and this does not really give us a very good impression about how the country is being managed or how the country is being governed, and siguro mahalagang makita natin dito is concerned ba yung Pangulo, no? Meron ba siyang pakialam sa pagsadsad ng kanyang mga numero? Kasi kung titingnan natin, surveys are naturally benchmarks, they're actually gauges. Pwede siyang maging prescriptive mechanisms para ayusin mo yung iyong panunungkulan. Pero kung makikita natin, kung nakita na niya na last year pa lang na sumasadsad na yung kanyang mga numero, pero wala namang tangible na sabihin na natin pagsasaayos ng mga reforma, agenda ng pamahalaan maliban sa pamumulitika, I think this gives us the impression that the president may not be very much concerned about his numbers, no? At wala siyang masyadong pakialam dito. Pero this is very, very alarming, no? Not only for him, pero for us, as a country, as a nation, because it gives us the message that the government is really not focused on delivering the much needed reforms, especially right now that we are traversing through this crisis. Hindi natin nararamdaman yung presensya ng pamahalaan, kaya nabibigyan siya ng ganong kababa na marka, no? And again, this shows indifference, this shows apathy, on the part of the government na nararamdaman ng taong bayan. Issue ng ekonomiya, yung inflation, presyo ng mga bilihin at kabuhayan. Yan po yung mga kabilang po sa mga factors na naging dahilan ng pagbaba o pagsadsad nitong rating ni PBBM, Prof. Pero kanina nabanggit po ninyo focus. Saan ba mas nakafocus ngayon ang Pangulo sa halip na ito pong mga bagay na nabanggit po natin ang pagtuunan, itong mga problema ng ating mga kababayan? Well, without a doubt, it's really about politics at this point, no. And the mere fact that he allowed the impeachment to go on and to proceed, it's already a manifestation na talagang ang focus ng gobyerno ngayon is politika lamang, no? And syempre, hindi lang basta-basta politika. I think it's really more of self-preservation heading into 2028, no? Because alam niya at alam din naman ng mga kaalyado niya na kung hindi nila mapipigilan si VP Sara sa pagtakbo, at eventually maaring manalo, talagang magiging malaki ang epekto nito sa kanila, no? Particularly doon sa mga patong-patong na kaso na maaari nilang kaharapin, and of course the backlash of the people against them, and how they will, many of them may not be voted anymore in 2028 elections. And given the premise na matutuloy yung election, na dapat talagang matuloy at hindi na pwedeng iantala yun dahil sa mga mali nilang mga
mga panukala, no, particularly at the no election scenario. So essentially, this is really about politics. And syempre, when you are too focused on politicking, talagang nawawala yung iyong attention tsaka yung focus mo ika nga doon sa mga mas mahalagang mga issues. And basically, I think it's very clear, no, na yung ating mga kababayan, yung kanilang mga pangunahing pangailangan ay hindi talaga natutugunan. No? Yung inflation is very, very high right now. The peso-dollar exchange rate is at an all-time high. There is capital flight. Investors are not really, inclined to investing in the country because of the very unstable political climate and among many other things. So, syempre kapag yung tinatawag nating gut issues na ang nakasalalay, kahit mga loyalist siguro, no, ni Marcos magbabaliktad sa kanya, lalo na kapag nakakaramdam na ng matinding kagutuman. Bagamat sinasabi po ng palasyo na wala pong kapangyarihan o hindi baga itong nangyayari ganyan dyan sa Senado, Prof, ay wala pong hindi hawak o nasa jurisdiksyon ng Pangulo ang mga nangyayari dyan po sa Senado, lehislatura, kumbaga. Pero kayo ba'y naniniwala na kahit papaano ay nai-impluwensyahan pa rin, may impluwensya pa rin, may baga basbas pa rin mula sa Pangulo ang mga nangyayaring tensyon dyan sa Senado? Well, hindi po pwedeng wala, no? In fact, hindi lang ngayon sa mga nangyayari ngayon na may kita natin na may basbas niya ang mga pangyayari dito sa mataas na kapulungan. In fact, kahit pa yung nung nagsimula pa lang si Tito Soto as the Senate President and Panfilo Lacson as the Chair of the Senate Blue Ribbon Committee, ramdam na natin yung kumpas ng Pangulo, no? Kung paano talaga nailihis ang investigasyon, kung paano pinagtakpan yung mga dapat sana ay makasuhan at maimbestigahan. Lahat naman yun, merong I mean, let's not be hypocritical about it. I don't want to sound, no, na para bang hindi tayo nagiging totoo sa ating mga kababayan. Pero the truth is, talagang kinakailangang ilihis yung investigation, because if they are not going to do that, talagang all roads will lead to Malacanang. And the President, kahit ano pang deny niya, kahit ano pang sabihin niya na hindi siya kabilang kasama dito, talaga namang tinutumbok pa rin siya ng lahat ng mga testimonya, lahat ng mga ebidensya, no? And syempre kinakailangan niya talagang i-maneuver, no, yung Senado palihis doon sa investigation. At ngayon naman nahiraramdaman na natin yung maneuvering dahil nga sa dalawang bagay, no? Itong napipintong impeachment, pagsimulang impeachment, at yung pagre-reopen ng Senate Blue Ribbon Committee investigations on flood control. So syempre kinakailangan niyang siguruhin, na magkakaroon talaga ng maayos na impeachment proceeding at yung botohan sa impeachment, no, later on. Kaya nga this early, sinisiguro ng ombudsman, no, na yung mga senator judges na sangkot sa flood control makasuhan, no. Syempre para nga hindi sila maka-attend sa plenary at para hindi sila eventually makaboto, so that mas magiging madali para sa kanila yung makuha yung numero, no, ika nga. And very, very obvious, you don't need to be a rocket scientist, not even a genius, para makita yung orchestration na ginagawa ng pamahalaan natin, and nakakalungkot lang dahil itong mga minority senators, no, na supposedly matatagal na naman sila sa kanilang mga panunungkulan bilang mga senador, hinahayaan nila yung sarili nila na magamit nito ni Marcos sa kanyang agenda, no? And I don't know kung ano ang dahilan. I don't know also kung ano ang mga incentives, kung meron man, na inoffer sa kanila. Pero I mean, you don't necessarily have an independent minded person succumb entirely to your will kung wala talagang matitindi na mga incentive mechanisms, So that is something na
maari talaga nangyayari behind closed doors. Doc, baka ko ipasa kay Part at Bala. Inaasahan ho ba ninyo na patuloy na bababa po itong ratings ng Pangulo, yung kanyang satisfaction rating kapag hindi po niya nabago at natugunan kaagad sa natitira po niyang mga panahon itong mga problema ng ating bansa? Yeah, definitely, no. And I think he will go down in the modern history of our country as the president that will have the lowest rating, no. Mula nang na-institutionalize itong surveys na to, I think he will be the president na outgoing, no, that will have the lowest rating, na medyo glaring yung yung difference with that of the former president, na when he left the presidency, he still was able to carry with himself a very very high net trust and satisfaction rating, which is the highest naman, contrary, no, sa kasaysayan ng mga umalis na mga pangulo. Ay yung sa kanya naman talagang sadsad, and I think hindi ko naman sinasabi na hindi niya na to kakayaning baguhin, pero it will really take tremendous amount of effort, energy, resources, for him to be able to turn things around, given the fact na yun nga, medyo limitado na rin yung panahon niya sa panunungkulan. Pero sana naman sana magsilbing wake up call ito para sa kanya, para ayusin naman, at hindi naman mukhang kahiya-hiya. Yun naman kung meron pa siyang nararamdaman na hiya, Kasi kung binabanggit ko nga kanina, kung wala na talaga siya talagang pakialam, at kung hindi naman siya nababahala sa kanyang numero, because in the first place, he didn't intend to govern, di ba? Wala talaga siyang mararamdaman na pagkahiya sa sarili at sa sambayanan, because the goal is not really to govern, but rather to, alam na natin kung ano yung mga ginawa niya, And yun yung nakakalungkot, because we suffer, Sabi nga natin, wherever the president go, we go there as well. And kung papunta talaga tayo dito sa pagbulusok ng ating Pangulo, maaaring buong bansa dadali niya kasabay nito. Doc, Prof, si Admar po ito, magandang umaga. Good morning po. Meron pong panig ang palasyo. Nagsalita na po sila ukol nga po dito sa lubusang pagsadsad ng net satisfaction ng Pangulo. Ang sabi po nila, depende raw po sa mga respondents na nakakausap, kaya ganito po ang naging resulta po, Prof. Ano pong masasabi niyo po rito sa kanilang palusot o paliwanag? SWS has been doing this for a very, very long time, since I could recall, And there are statistically tested measures and scientifically proven tools, that they have been using. And hindi ko po pwedeng sabihin na tama itong kanilang binabanggit, although they are entitled to this opinion, because the numbers clearly does not favor them. Pero paano naman kung halimbawa ang mga numero ay mataas at talaga namang nakakatuwa para sa kanila, hindi nila sasabihin ito. I mean, you're always entitled to excuses and alibis. Pero the point is, this particular firms and this particular methodologies actually go through very rigorous scientific processes, statistical measures, and empirical analysis. So hindi po pwede yung binabanggit nila na depende sa nai-interview, because the distribution of the population, the sample size, is actually even with regards to the geographical distribution, socio-demographic distribution. Talagang nakakalkula po yan. So, of course, sasabihin nila na hindi tama dahil nga mababa yung numero. Pero kung ito ay mataas, syempre wala naman silang pagpunan na gagawin. Bottom line, talagang mas maganda siguro na tanggapin na lang yung talagang hatol ng bayan, yung sentimiento ng nakararami na talagang hindi kaaya-aya at hindi talaga siguro nagagawa ng gobyerno yung trabaho na nakaatang sa kanila. Baka ibalikan sila ng mga supporter ng pangalawang Pangulo doon sa kanilang pagrarason, kasi minsan ginagamit din nila na
rason na nagsabi ng taong bayan, gustong paimbestigahan, gustong isalang sa impeachment trial ang pangalawang Pangulo, baka gawin ding rason yung kanilang rason. Iba kasi yung yung mga respondent, kaya ganyan yung kanilang pagsasagot. Right. Yun nga, pero ako really I maintain na being an academic and of course a researcher myself, you don't conduct surveys or researches naman nang walang structure, nang wala talagang sistema. And with SWS being a seasoned, survey firm, talaga naman makikitaan natin ito ng comparatively compared doon sa mga ibang mga survey firms na hindi ko alam kung paano nila na ilalabas yung mga numero na medyo mataas yung grado na binibigay nila sa Pangulo doon naman katakataka rin how are they able to get those numbers when in fact the other survey firms halos pare-pareho yung mga baseline results nila hindi nagkakalayo, and then kapag may isang survey firm na umaalagwa at mataas yung antas ng Pangulo, parang magtataka ka saan planeta ba ginakinandak yung survey kasi ideally dapat yan kung may isang survey firm, 2, 3 na survey firm, dapat merong parang pattern. There's already a trend na nakikita. So if there's one particular survey firm, and I hindi ko na i-disclose kung anong pangalan, pero I think alam niyo naman din kung na nakikita mo talaga na mataas yung Pangulo, So mapapaisip ka, paano nangyari na yung 3, 4 na survey firms pare-pareho yung numero, mabababa, tapos siya lang yung mataas, So iisipin mo kung saan universe pa nila ginawa yung kanilang survey. So these things, yung sinasabi natin manipulative nature ng ilang mga survey firms, po pwede makita rito. Pero ang tignan natin kasi yung trend, the trend and the trajectory ng mga surveys. Tignan natin yung mga common grounds, at yung mga commonality pagdating doon sa mga numero. Opo, at bago lumabas yung survey na yan, Prof, last May 18 ay merong pahayag ang Pangulo noong nagkaroon ng aktibidad siya dito sa lungsod ng Makati. Quote-unquote, ang sabi pa niya rito, asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon. Walang ginawa kundi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng taong bayan, kung ano ang pangangailangan ng ating mga naghihirap na kababayan, kung ano pa ang aming magawa para makatulong, ito po ay aming ginagawa. So ibig sabihin, actually, paulit-ulit din itong sinasabi ng Palace Press Briefer Undersecretary Castro na hindi na nga natutulog daw ang Pangulo sa pagtatrabaho. So kung ganito po ang kanyang sitwasyon tapos hindi pa rin ramdam ng taong bayan, parang same as useless ba yung kanyang pagtatrabaho or kukulap? Prof, anong tingin niyo po? Well, hindi natin sigurado kung yung hindi niya pagtulog ay dahil sa hindi pagtatrabaho, maaaring may ibang dahilan bakit hindi siya makatulog, pero definitely hindi ito dahil sa paggawa ng mga hakbang na makabubuti para sa ating bayan, Kasi nga unang-una wala naman talagang tangible program or masasabi natin na groundbreaking program itong gobyerno ni BBM as of late, even before naman nung nag-start ang kanyang administration, wala naman talagang masasabi na flagship program, Infrastructure, tinuloy yung kay President Duterte before, nangyari? Flood control, ghost projects, infra, mess. Yung Maharlika Investment Fund, nung naaprubahan na, wala na tayong narinig after that, wala akong nakikita, tourism bagsak, yung ating investors wala rin, and kumbaga parang hindi ko makita kung paano nasasabi yung pagtatrabaho ng walang resulta, Kasi when you see that you're really working earnestly and you're doing your job diligently para sa isang estudyante na nag-aaral ng maigi, halimbawa, di ba, kung nag-aaral ka ng maigi, may kita mo yung resulta, you're getting good grades, pero yung sa nagtatrabaho ng maigi, kagaya ng sinasabi ng Pangulo, yung
yung gobyerno niya, pero wala tayong nakikitang resulta. Parang meron yatang meron yatang disconnect somewhere along the way, may hindi nagtutugma, no. So that's the sad reality, at yung hindi niya pagtulog maaring sa ibang kadahilanan. Hindi ko na sasabihin siguro kung ano, pero um, I think what is really important here is for the president to really shape up, no. And kung titingnan po natin kasi, no, kagaya nito, nagdeklara tayo ng national state of energy emergency. We're the first country in the whole world to do that, no. Pero ano nang nangyari after the declaration? Meron na ba talagang programa maliban sa pagbibigay ng konting ayuda na may mga namamatay pa nga tayong mga kababayan sa pagpila? Other than that, what are structural and systemic reforms that were made? No, wala akong nararamdaman, wala akong nakikita. Kaya ito yung nararamdaman din ng ating mga kababayan. Kaya sila nakapagsabi ng kanilang sentimiento at nabibigay nila itong mababang grado sa ating Pangulo. So sana yung pagtatrabaho, pwede naman siguro magtrabaho ng maigi pero magpakita rin ng resulta. Kasi kung nagtatrabaho kagaya ng sinasabi nila pero walang resulta, parang may problema doon sa ginagawa. Opo, Prof, dito naman tayo sa mga kaganapan ngayon sa Senado at iba pa. Sa politika pa rin po, Prof. Ano po yung masasabi niyo po? Nataon lang ba or itinaon? Ito pong pagkakaharap sa mga reklamo at kaso ng mga nasa majority sa pahayag po kahapon ni Senadora Amy Marcos, yung nagkakaroon daw po ng case build-up laban sa mga majority senators. Ano po masasabi niyo po rito, Prof? In politics, wala pong tayong tinatawag na coincidence, no? Everything is deliberately planned, everything is executed with precision. Hindi po ako naniniwala dito, no, na ngayon lamang, because alam naman natin na matagal na panahon na silang nababanggit, no. So kung talagang desidido ang gobyerno na to na talagang panagutin sila, dapat dati pa na i-file yung mga kaso. Pero bakit hinayaan pa na magkaroon ng realignment at pagbabago ng liderato dito sa Senado, at nung nakita nila na itong mga tao na to, no, pumapabor ngayon sa majority, sa kanila atakihin at sasampahan ng kaso, maliwanag, you're weaponizing the legal process. You're weaponizing the legal system to your favor, no, to exert pressure among the senators. Hindi ko lang maintindihan kung sila ba'y hindi nag-iisip, no, o kulang ba talaga sila sa sapat na talino at paggabay na ginagawa nila to ng hindi ba nila nauunawaan yung implication nito at saka yung impression na at perception na ibinibigay nito sa publiko, na para tayong nasa isang mini martial law, diba? Na yung mga kumakalaban sa gobyerno, kanilang aatakihin, at gagamitin nila lahat ng possibilities, no, para lang masiguro na sila ay papabor sa kanilang agenda. And I think this is not something that we expect from the government, no, especially nga ngayon na ito nga medyo pasimula na yung impeachment, pasimula na yung Senate Blue Ribbon Committee. Siguro kinakailangan talaga rin that Senate President Alan Peter Cayetano and the rest of the majority, they need to hold their ground, no. They need to hold their ground, and they need to really put up a good fight back against this very oppressive and arbitrary ruling na ginibigay nitong pamahalaan ni Bongbong Marcos sa atin. Opo, Prof, tingin niyo po gumagawa ng maraming kalaban ang kasalukuyang administrasyon at mga kaalyado nito? Well, yung paggawa niya ng kalaban, incidental lang yon, sa kanyang hangarin talaga. Deliberate kasi deliberate talaga yung kanyang attempt na siguruhin na yung kanyang self-preservation will be done way after the 2028 elections, kasi alam niya
alam ni BBM na sa dinami-dami ng mga kasalanan, pagkakamali na ginawa niya sa mga Dutertes, at kapag nanalo ang mga Dutertes, maliwanag kung anong mangyayari sa kanya. No? At hindi lamang ito tahasang pagganti ng mga Dutertes. Ito ay pagpapanagot doon sa maraming kasalanan na, na ginagawa niya at ginawa niya sa ating bayan. No? Na maaaring sa ngayon walang nangangahas na sabihin at ilatag itong mga pagkakamali ito ng gobyerno dahil nga sa takot, no? O dahil sa intimidation o dahil na rin sa ginagamit niya yung resources ng gobyerno para patahimikin lahat, no? Pero immediately kapag nawala na yung kanyang kapangyarihan, kapag natapos na yung kanyang termino, dito talaga siya nangangamba, no? Kaya nga ginagawa niya lahat ng pwedeng gawin to ensure, no, na si VP Duterte ay hindi makakatakbo at hindi siya mananalo para sa kanya, no, at sa kanyang mga kaalyado. It's interesting to note, no, kung after this administration at kung sakali man na manalo nga itong si VP Sara Duterte, I'm really interested kung saan pupunta itong mga tao na to, no? Kung ano yung mga exit plans nila at kung saan lupalop kaya ng mundo sila magtatago, no? Isa-isa. Opo, huling topic na lamang po yung nangyari po sa Senado kamakailan noong Wednesday po, no? Wednesday or Tuesday po, Prof, no? Ano po yung masasabi niyo po dito sa naging pag-walkout doon po sa sentro ng debate dahil hindi sila magkasundo doon sa rules, magkakaroon sana ng botohan, pero para maagapan ba yung botohan, nag-walkout para ma-question yung quorum, Prof? Well, number one, you don't walk out, no. You are senators, ang talagang laban. Talagang laban, ang debate, ang tagisan ng talino at talas ng pag-iisip nasa plenaryo at wala sa pag-walkout, no. Nung nag-walkout sila, para na lang nilang sinabi talaga na wala silang sapat na kakayahan, no, na idepensa yung kanilang posisyon. Although I think naman meron din naman silang gustong ipunto, no, pero hindi kasi sa pag-walk out. When you walk out, immediately the mandate and the function given to you by the government parang mo na rin siyang tinatalikuran, ano. So, yun yung nakakalungkot kasi sa mga politiko natin ngayon, sa mga senators natin ngayon, lalo na sa minority, no, na parang sinasabi nila na ayaw nila ng drama, pero I think walking out is the highest form of drama, no, theatrics, no, kumbaga, and optics. Pero where does it get us? Nothing, no, kasi walang na-resolve, no. Unless and kung sana nag-usap, nagdebate, nagkaroon ng mga rebuttals, at least naipakita rin sa taong bayan sana yung positioning nila. Pero you don't just simply walk out, because walking out is also walking away from your function and your mandate as a senator. Prof, si Jade Polit ito, yung naging pahayag o baga pasabog ni Senator Amy Marcos patungkol nga doon sa umuugong na pagbabago sa konstitusyon o pagsusulong nitong CONAS, Prof. Sa tingin po ninyo, may credibility po yung kanyang mga naging pahayag, lalo na't ilan po sa kanyang mga kasamahang senador o particular na yung nasa Senate minority ay nababanggit na nakikipag-usap, nakikipagpulong din sa speaker ng Kamara? Well, actually, hindi natin masasabi, no, kung ano ba talaga yung sources niya, pero kasi ako naniniwala ako kung wala namang talagang usok, no, walang apoy, no, or vice versa, kung walang apoy, walang usok, no. So in short, maaari talaga naman na may mga ganitong pag-uusap na nangyayari, and it's a good thing that Senator Amy Marcos was able to immediately quell this, no, by staging this I would say a master class in this particular matter, no, kasi hindi basta-basta yung ginawa niya ron, no? And she presumably led the senators, especially the minority, to the trap, no? And if
Yeah, no, if the design is really to make them make the public understand na meron talagang ganitong nagiging usapan, I think nakita na nailabas niya to. At the same time, naipakita rin niya na sa publiko na itong mga tao na to ay hindi pala sila sang-ayon dito, or in short, they're not inclined to support this, ano. So ibig sabihin, kapag maglalabas ng galing tulad na pahayag later on itong mga senators, this time approving or agreeing, no, to the NOEL or dito sa charter change, ibig sabihin kinokontradiktan nila yung kanilang mga naunang pahayag. Opo, at huli na lang, kung sakali man, for the sake of discussion lamang po, Prof, kung mapalitan yung Senate President ulit mula sa minority ngayon, at siyempre magkasundo yung nasa Kamara at Senado, may possibility ho ba kayo nakikita na mailulusot, maitutuloyan? Hindi ho ba magkakaroon na ng issue tungkol doon sa paraan ng pagboto? Well, of course, there will always be that question, ano, and yun nga, kaya kailangan tignan talaga natin dito yung rules na umiiral sa Senado. Na sa totoo naman, pwede naman talaga nilang i-modify. I mean, under own recourse, pero syempre dadaan talaga tayo sa tamang proseso, no. So, I think the majority knows this, no, and that they should not also be railroading things, no. Kasi hindi dapat nila laruin yung laro ng minorya, no? Kasi ang nangyari ngayon talaga highly polarized yung dalawa, no? Talagang kita natin yung divide. Pero the point is, the majority should stick to what is right. And just let the minority do their theatrics, no? At saka itong kanilang mga baby effects, no? And wala naman tayong magagawa, no, regarding this. Pero ang mahalaga is masiguro talaga that the Senate leadership remains with Alan Peter Cayetano, and at the same time that they retain the control of the majority. And I think with the way the minority is acting right now, mukhang mas mahihirapan sila makakuha ng mga tao na natatawid sa kanila. Kasi with the statements and with the allegations that is being hurled to the majority, I think the minority is right now making more enemies than friends. At nakikita po ninyo na mas naging independent na ang Senado ngayon at mas tumaas yung standard. Baga opposite po sa mga sinasabi po ng mga kritiko nila. Actually, no, although syempre ang narrative lagi rito ng minority is that sila lamang yung may integridad, na sila lamang yung merong may dignidad, ano, na manungkulan. Pero ano bang dignidad at ano bang integridad meron nung panahon ni Soto at ni Panfilo Lacson na pinagtakpan nila lahat ng mga usapin dito sa flood control? Nasaan ang integridad, nasaan ang dignidad kung nagpagamit ka sa mga tao na talagang masasabi nating arkitekto ng pagnanakaw sa ating kabanang bayan? So, hindi pa rin nagbabago, no, yung claim ng minority, no. Syempre nandiyan si Bam Aquino, nandiyan si Kiko Pangilinan, yung moralistic parang high chair nila, na parang sila lang yung magaling, all the rest is marumi, all the rest is hindi tama, diba? Na parang sila lamang yung may integridad at dignidad, no? And it's a good thing nga, no, na ibinalik ni Senator Loren Legarda sa kanya yung ginawa niya noong 2004 kay Senator Loren Legarda. At maganda paminsan-minsan, no, na nabibira at saka nababara itong si Senator Kiko Pangilinan para naman medyo nababawasan yung kanyang angas at yung kanyang akala mo napakahusay at napakagaling at napaka-pino ng kanyang pagkatao. Pero yun ang kailangan natin siguro talaga makita rito, no? Saan ba nanggagaling itong mga claims na ito ng minority?
Ayan, siguro Prof, yung huling mensahe sa lahat ng ating mga kababayan na inaasahan ba natin na talagang hindi na matatapos itong ganitong problema natin sa politika sa ating bansa? Well, kapit lamang po, no? At medyo this is going to be one long ride, ika nga, no? Especially right now, nakitang-kita na talaga natin the lines have already been drawn, especially in the Senate. And we just hope, no, na maging maayos pa rin naman. Ang goal naman talaga natin dito is makita na maging maayos ang ating bansa. Na siguro kinakailangan lang na talaga natin na for now, magtiis muna, diba? Hanggang sa matapos itong kalbaryo na dinadanas natin ngayon, and hopefully naman by 2028 magiging maayos na sa atin ang lahat. Yun lamang po at maraming salamat. Good morning po. Thank you, Prof. Good morning po sa inyo. Mga kababayan, si Professor Froilan Calilong, isa pong political analyst ang ating nakasama